Ang lugar na ito ay dapat na magsilbing tahanan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ito dapat ay magsisilbing tanggulan ng mga nangangailangan ng proteksyon mula sa pamahalaan. Dito sa tahanang ito, naiipon ang mga sinasabing mandarambong at magnanakaw sa pera ng bayan. Ano kaya ang kahinatnan ng mga pagdinig na ginagawa ngayon sa bahagi ito ng mababang kapulungan? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. At muli, narito po ang inyong lingkod, Ron Ramos, ang inyong yayamanin, sexy-swabing komentarista dito po sa YouTube. Itong mga nakalipas na araw, talagang mabigat ang sitwasyon, lalo na nung magkaroon ng pagbabago dito ho sa pamunuan o liderato ng Senado. Sapagkat marami ho nakakapansin, mukhang hindi ho maganda ang tinutumbok nitong ang tinutumbok o pinatutunguhan nito hong bagong pamunuan ng Senado. Dahil mukhang nagkakaroon ng pagtatakip ang nagiging pagpuna o ika nga ho ay napapansin ng marami. Pagtatakip sapagkat tila sa gagaya nga ng nababanggit ay pilit nilang sinisira ang kredibilidad nitong mga diskaya. Kasabay ng katotohanan na pilit nilang idinudugtong itong sitwasyon ng mga diskaya sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na hindi natin maintindihan, ano bang problema? Bakit kailangan laging karugtong ang Duterte? Di ba? Tama lang naman yun na kailangang maimbestigahan lahat kung talagang mayroon pong mga alingas-ngas, kung talagang mayroon pong mga anomalya, ay dapat maimbestigahan yan. Pero, ang sabi nga ng marami, bago ka lumiban sa kabilang bakod, tapusin mo muna kung anong problema meron ngayon. At saka tayo pupunta doon sa mga nakaraan. Saka natin sila bubulat-latin. Para hindi tumagal, tapusin muna natin yung ngayon at madali na yung noon. Sapagkat may napatunayan ka na ngayon eh. Meron ka nang nabuklat sa panahon ngayon. Kung mag-uumpisa ka doon sa nakalipas, bago ngayon, baka yung mga noon na saring nakinabang ngayon, ay baka nakalayas na. Hindi ba nga? Baka nakalayas na. Kaya sa panahon ngayon, dapat tapusin na muna kung ano ang meron ngayon. Kaya lang ang sabi nga ho ng mga kaibigan ni Mang Teban, parang iba. Kasi parang hindi gano'n ang nangyayari. Dahil iba doon sa inumpisahan ni na Senator Marcoleta sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Chis Escudero, ang nangyayari ngayon. Meron silang mga sinasabing mga expose, meron mga pagbubulgar, meron mga pasabog kunwari, pero nananatiling vague ang sitwasyon. Parang hungkag. Hindi baga? Kasi walang laman. Para itong puno na butas ang loob. Malaki pero walang laman sa loob. Diba? Tawag doon lunggaang. Kaya napapansin ito na ganito sapagkat gusto nating tapusin. Gusto nating kilalanin lahat. Ngayon, pero hindi naman nila kinukumpleto ang mga nangyayaring investigasyon, kagaya ngayon. Ang gusto mangyari at hinihiling ng pamilya Diskaya ay mapasa ilalim sila doon sa Witness Protection Program. At naniniwala ang marami na kaya ganun ang nais ng mga Diskaya sapagkat meron silang nais pang sabihin. Meron silang kailangan pang ibulgar na hindi nila magagawa kung sila ay nakalantad. Kailangan nila ng proteksyon. Kailangan nilang masiguro ang kanilang kaligtasan habang ginagawa nila ang pagbubulgar na mga ito. Pero hindi eh. Sa halip na ganun ang mangyari, ay kinontra ito ng ating bagong Senate President. Hindi daw mangyayari yun. Di ba? Kinontra. At ganun din sa mababang kapulungan. Tinatakot ang mga Diskaya. Tinatakot ang mga ito
para kung ano't ano man ay umatras o umurong. Na kung tutusin parang parang mahirap nang mangyari, 'di ba? Kasi sabi nga, nandiyan na 'yan, nangyari na 'yan, panindigan na. At para maging maayos ang lahat, ay isiwalat na ng tuluyan. Mangyayari lamang 'yun kung ligtas kami, 'di ba? Kung ako 'yun, ano. At tama naman 'yun. Ako man gano'n din ang aking iisipin. Kaligtasan ko muna at ng aking pamilya bago ko isiwalat ang lahat. 'Di ba? Kaso mo sa halip na tulungan na maibulgar ang lahat, tinatakot, dinidiscredit, at sinisira ang pagkatao nitong mga diskaya. Bakit? Ano ang meron? Ano pa ang kanilang mga ano pa ang kanilang ikinakatakot? Isa na lamang patunay na sinisira nilang pagkatao ng mga diskaya ay ang pag-upo ni Vico Soto doon sa mababang kapulungan nang wala namang ipinresentang kahit na ano na mga ebidensya na magpapatunay na walang kwenta ang kaso nitong mga diskaya. Na sila lang ang gumawa ng kawalang-hiyaan. Na wala silang ibang kapalpakan, walang ibang kakutsaba kundi sila. Di ba? Parang napaka-imposible. Di ba? Yung pumasok na nga lang sa opisina ng isang congressman, hindi ganun kadali. Di ba? Pag walang pahintulot. Yung hihingi ka nga ng tulong sa isang congressman, hindi ganun kadali kapag walang basbas ni congressman. Di ba? Kaya, papaanong magagawa ng mga diskaya na sila lang ito, ang kanilang mga kawalang-hiyan? Di ba? Paano lang masasabi yun? Paano mo ngayon patutunayan na hindi totoo ang sinasabi ng mga diskaya? And the only way to do that, sa palagay ko, mga kaibigan, is payagan silang isiwalat ang lahat. Payagan sila. And then, kung sino may mabanggit, edi patunayan yung hindi. Sampahan ninyo ng kasong libel or whatsoever. Pero wag niyo ipapapatay. Yun ang isa sa ikinatatakot itong mga diskaya na ito. Na baka hindi pa tapos ang kanilang nasimulan, ay matigok sila ng maaga at hindi na nila matapos ng tuluyan. Kaya, mga kababayan, mga kaibigan, pag-aralan din ninyong maigi. Total, tayo ho ay nakahanda na, mga Pilipino nakahanda na magsiwalat at ika nga ay magpahayag ng kanilang pagtululubos ng pagkadismaya sa sitwasyon na ito. Bago dumating ang araw na yun ay pag-aralan nyo na at isama nyo na sa inyong isisigaw. Sapagkat the fact na sinisira ng mga ito, kasi sila ang mga akusado remember ang mga akusado ay mga congressman. Di ba ga? At ang nag-iimbestiga, wala naman sa pangalan na binanggit ang mga nag-iimbestiga. But still, it is the Congress. Na pag nagkaroon ng problema at naging guilty itong mga congressman na ito, kasiraan ito ng Congress. Kasiraan ng lahat. Kaya ngayon, kailangan na lang i-discredit itong pamilya diskaya na ito. Para malaman na hindi sila totoo. Na sila'y nagsisinungaling. Nagawa-gawa lang nilang kanilang kwento. Pero, kung ito'y gawa-gawa lang, sino ang nagpondo dito sa mga project na ito? Saan ang galing ang mga project na yan? Di ba? Again, kung gawa-gawa lang itong mga ito, bakit kailangan niyo i-discredit? Patunayan ninyo. Nagawa-gawa lang nila yan by evidence. At hindi sa pamamagitan ng opinyon. Nakagaya ng ginawa ni Vico Soto na pumunta sa Kongreso, magpahayag ng kanyang opinyon at ganun. Baga, napakasimple. Bakit siya magpapahayag ng opinyon? Anong purpose? Ay di para gamitin ang kanyang impluensya at sirain ang paniniwala ng ating mga kababayan. Ganon kasimple yun. Kasi kilala nila ang Pilipino, mga artista sila. Pamilya sila ng mga artista. So alam nila ang weakness ng mga Pilipino. Kung sinong sikat,
siya ang pinakikinggan, siya ang pinaniniwalaan. Ay sikat si Vico Sotto ngayon. Pero hindi ito pelikula. Ito ho ay politika. Ito ho ay mga pangyayaring apektado ang buhay ng mga Pilipino. Kaya may isang tanong tayong iiwan. Karapat dapat pa bang maupo bilang Senate President si Tito Sotto? Yan ang iiwanan ko sa inyo. Maraming salamat. Mahirap, pero kailangan natin gawin. Sapagkat mahirap magtulog-tulugan o mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Pero pasasaan ba? Gigising o babangon at babangon din yan kapag ka naturetin ang mga yan sa ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.